Paano kung sabihin namin na ang brand new car na ito pwedeng mapasayo ng libre? Kailangan lang hawakan ang kotseng ito at ang pinakahuling bibitaw ang mag-uuwi ng brand new car. Ito ang highlight ng katatapos lang na Barako Fest 2024 na ginanap sa Lipa City sa Batangas, ang Last to Take Hands Off Challenge. Let's think of something na pwede natin gawin para masaya naman. Isa sa activities na I think nag-viral ngayon is the Last to Take Hands Off Challenge. Isa sa mga hindi umatras sa hamon ang 22 anyos na criminology student na si Gerson. Na-excite din ako kasi sa mga raffle na sinasalihan ko, hindi naman ako pinapalad. Napasama yung pangalan ko, so sabi ko, go na. Ang aabante naman para sa mga babae, ang mighty momshi ng Lipa City, ang 37 anyos na si Brenda. Sabi po nung bunso ko, Mama, sumali ka na doon. Kaya mo yan. Kayang-kaya. Malay mo, meron tayo ng bagong sasakyan. Natulog ako ng maaga kasi expected ko nga na magtatagal yung challenge niya. Wala po akong paghahanda noon. March 14 ng hapon, dumating sa venue ang inaasam-asam ng lahat, ang brand new SUV na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Nakadikit dito ang hand stickers na may numero kung saan ipapatong ng contestants ang kanilang mga kamay. Hindi namin sila pinwesto kung saan nila gusto. That's why the game is fair kasi kung ano nabunot mong numero, dun mo talaga ilalagay yung kamay mo. Si Gerson, number 12 ang nabunot at nakapwesto sa headlights ng kotse. Si Brenda naman, contestant number 6 at nasa may bandang kaliwa. Nakikita ko sa kanila na matatag din sila. Talagang parang ipupurso din nila yung laban. Natakot po ako, lalaki nila eh. Puro lalaki pa po. Sabi ko, kaya ko kayang patumbahin mga to. Maya-maya pa, pinahawak na ang mga kalahok sa kotse at sinimulan na ang walang bitawan. 3, 2, 1, Sa mga unang oras ng challenge, sisiw pa. Sabi ko, kakayanin ko to. Sobrang nakakangawit po, nakakamanhid po. Tapos ako po'y pasmado pa, nadulas po yung kamay ko. Sobra pong mamawis yung kamay ko eh. Pero makalipas ang 6 na oras, bakas na ang pangangawit ng iba. May mga napapaupo na at napapayuko. Every 6 hours na nakatayo kami doon, nakahawak. Bibigyan nila kami ng 5 minutes break. Inihilot, pinapakain, pagkaihi, uupo lang saglit, balik na ulit dun sa kotse. Ang ginagawa ko na nga lang po na kinakagat ko yung kamay ko, kinukurot-kurot ko yung sarili ko para mawala yung antok ko. Tao, kahit hindi ang gumagalaw, pag nakatayo, nakakontract yung kanilang mga muscle. Kung masyadong matagal, katulad ng ganyan, 24 hours, 2 days na sila nakatayo, hindi gumagalaw, napapagod talaga yung muscles, dehydration, kaya pwede rin bumagsak ang electrolytes, sodium, potassium. Naka-standby yung mga partner hospitals namin, partner din namin yung Red Cross. 24/7 din sila binabantayan doon. Alas 3 na ng madaling araw, pero matira-matibay pa rin ang labanan. Mula 4 na po, 25 na lang ang natira. Nung unang gabi, ang nagpahirap doon yung panahon. Siyempre, lumalamig na. Bawal din kami mag-jacket. Naisip ko na kakayanin ko kaya to. Pagpikit ko, napahimbing ng konti yung tulog ko. Muntik na matanggal yung kamay ko dun sa sasakyan. Buti na lang, parang nagitla ako. Kumakapit na lang daw si Gerson sa higpit ng suporta ng kanyang pamilya na nung mga sandaling yon, naroon at nagbibigay ng moral support. Bilang isang ina, hindi ko maiwasang mapaiyak na nakatalikod kasi nakikita ko kung ano yung hirap ng anak ko. Sabi ko nga lang kung pwede lang tapusin na kagad eh. Andiyan yung tatanungin mo, hindi ka ba napapadumi? Okay ka lang ba? Hindi ka ba inaantok? Once na chinicheer nila ako, mas ginaganahan para matapos yung challenge na yun. Bata pa lang daw si Gerson. Pangarap niya ng magkaroon ng sariling sasakyan. Ang kanyang tatay, 4 na dekada ng on-call driver o arawan sa pagmamaneho. Depende kung may magpapadrive sa kanya. Pero kailanman, hindi raw nito nakayanang bumili ng sariling kotse. Nagko-commute lang kami. Never ma-afford kasi kulang pa sa pagpapaaral at mga pangangailangan namin yung kita. 24 oras na ang lumipas pero sina Gerson at Brenda hindi pa rin bumibitaw sa kanilang
dream car. Sa 20 natitira, 18 ho ang lalaki, 2 ho ang babae. Si Brenda, napapayuko na at napapahawak sa kanyang tuhod. Nasasakit na po ang katawan ko nun, pati puson ko po nun, parang sumakit na kasi kakapigil ko po ng ihi. Parang hindi ko na kaya kasi namagana yung kamay ko. Pero naisip ko naman, sayang naman kung wala akong maiuwi kahit ano. Dalawa sa mga anak ni Brenda may problema sa mata. Ang panganay niyang si Darren, ipinanganak na bulag. Ang kanya namang bunsong si Ivan, nabulag na rin ang kaliwang mata dahil sa neuro-ophthalmic lesions o problema sa ugat sa mata. Eh, gawa ng mahirap po kasi... Ayan. Kasi sapat na po sa amin yung panganay ko eh. Parang hindi na po namin kakayanin kung mawawala uli ang paningin ng bunso ko. Okay na po yung isa eh, pero yung manadagdagan po uli ng isa, mahirap na po eh. Darating at darating din daw po ang araw, mawawala din daw yung paningin ng isa. Kaya mahirap po, siyempre. Siyempre po, kung ako ay mananalo, nabibenta ko yung sasakyan, may mapampagamot kami. Kaya ako laging malakas doon kasi naiisip ko yung mga anak ko. Sa paglipas ng mga oras, pahirap na ng pahirap ang sitwasyon ng contestants. Ay, umayaw na. Yan, may isa. Lapit tayo doon. May umayaw ng isa. Palakpakan po natin. Idol. Ayan. Umayaw na siya, idol. Number 30. Langos, ayan, umayaw na. Hanggang ang natira na lang, 5. Kasama pa rin sina Gerson at Brenda. Mas lalong lumalakas yung loob ko kasi kumukunti na yung kakompetensya ko. Sabi ko pang ilang kaya ako sa 5 ito? Sa pagkakataong ito, ang mga organizer, nilagyan na ng twist ang challenge. Pero once na bumaba yung tao dito, paliwanag sa sa'yo. Pag bumaba yung kamay, Dito na napabitaw ang 3 pang kalahok, kaya ang natira na lang na maglalaban para sa brand new car, sina Gerson at Brenda. Sino nga kaya sa kanila ang mag-uuwi ng brand new car na 1.8 million pesos ang halaga? Sabi ko, nandun na kami eh. Kakayanin ko na ito kung hanggang saan yung kaya ko. Sabi ko may mas advantage ako dito kasi nga criminology student, mas sanay yung katawan ko. Pero nung pag tumitingin ako sa kanya, parang sabi ko parang hindi ito nahihirapan. Parang ako yung unang susuko. Medyo nagdidileryo na talaga yung paningin ko. Kayo rin, huwag pong bibitaw dahil meron ng magkakakotse sa aming pagbabalik. Sa ikatlong gabi ng Last to Take Hands Off Challenge, ang natitira na lang sina Gerson at Brenda. Ang huling bibitaw sa kanila sa kotse ang mag-uuwi ng brand new car na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Sabi ko, nandun na kami eh. Kakayanin ko na ito kung hanggang saan yung kaya ko. Mas ginanahan ako, nagporsige ako para makamit yung tagumpay. Dahil sa twist na idinagdag ng mga organizer, mas lalong humirap ang challenge. Hindi po madali, nakataas ang kamay mo, nakataas ang isang paa mo lang ang maninimbang, tapos nakakapit ka pa sa sakyan. Sobrang hirap, para kasing nangingimay na yung left foot, parang magka-cramps. Pero tiniis ko lang. Maya-maya pa, si Brenda nakatanggap na ng warning.
Medyo naangat daw po kasi yung kamay ko dun sa sasakyan. Dapat daw straight na yung left hand. Doon ako lumabang kasi nga strong hand ko yung kaliwa ko. Hanggang si Brenda na disqualify. Sa huli, ang nanalo ng brand new car, si Gerson. So may konting kakulitan din tong content creator, kaya naitaas niya yung kamay ng isang ating player. Hindi namin pwedeng i-disqualify kasi yung player, kasi nga hindi naman talaga niya kasalanan. So walang pandarayang naganap. As in, nawala yung pagod. Hindi na ako nakaramdam ng gutom, ng antok. Basta umingi lang ako ng tubig, okay na. Last man standing challenge ay walang iba kundi si John Gerson Gonzalez. Ayan! Congratulations! Palakpakan naman natin! Nakita ko yung aking ina na sobrang saya nila. Tuwang-tuwa din ako nung time na yun. Nagdilim na po yung paningin ko nun. Dinala nila ako sa ospital. Hindi ko po alam na dehydrate na pala ako. Samantala, si Brenda nakatanggap pa rin ng consolation prize na isang motor at 20,000 pesos. Not bad! Pwede na rin. Masaya na po ako kung anong meron akong natanggap. Lalong-lalo na po sa pagpapa-opera ng anak ko. Hindi ko na po ngayon pinoproblema. Bukod sa Barako Fest, pinangako namin na tutulungan kung ano man kailangang operasyon o kailangang gawin. Kung may mga lakad kaming malayo, babakasyon, siguro magagamit na namin yun ng sama-sama. Sa anumang sitwasyon, sa pag-abot ng ating mga pangarap, walang bibitaw. Always eye on the prize. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.